Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras alas 10:15 pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marhay na aga po sa Endokabo sa aldaw po tabi kitang unyan kanda aldaw kitang unyan na mga tugang kanda Miyerkules asin na pizza 4 na po kana bulan kana Pebrero 2026. Mga tugang kaibaran niya to sa Engineering Department yaon dyan na si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote asin siyempre kaibanan tama na mga tugang si Sir bigitilyo talaga ni may bug may ibugang biguti, bako sila lawgon si biguti, mga tugang. Kaibanan ta si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, nag-aantabay kamulig di po sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang, mga tugang. Marhay na aga po sa tuyang mga parantabay, Pilipinas, marhay na aga Bicolandia, asin marhay na aga man sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning po mga tugang. Sa mga parantabay ta sa papitik-pitik lang, good morning, kumusta ka mo? Sa inyong mga greetings, ipreparar na sa indong sumbong, reparo, komentaryo, asin public service, iba pa. Mga tugang, siyempre, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, mahagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos para po tabangan kita na makumple matapos ang satuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po ang satuyang daily bread. Mula sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magagalak dito. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa satuyang daily bread ngunya na aldaw. Hoy, kumusta sa tuya pong mga kababayan na mga tugang, liwat, sabi ko nga ni, ngunyan, pizza 4 na po kan bulan kan Pebrero. Duman sa mga kababayan taba ka na papaglingaw, kan aldaw ngunyan, so Miyerkules na naman po, duwang aldaw na naman mga tugang, mapaaram na naman an si manang ini. Kaya sa satuyang mga kababayan, duman po sa mga may lakaw, sa mga may kumpleanyo, pinapaabutan tanin na marhay na aga asin maugmang kumpleanyo siyempre. Duman po sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, ako kaya nahihiritan ako kan mga impeachment na ini. Digdi po mga tugang, dahil nakukontento sa tuya pong mga kababayan sa tao kan na marayrayan kamurugtaka na kana sa tuya po mga tugang na gobyerno, maurag na daralagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung hilingon mo, mga tugang, isay na administrasyon, na dakol po na naginibuhan, dakol na tabang sa partibismo kanda sa tuya pong mga kababayan. Mayo manin iba mga tugang, kung mahihiling mo puon duman ki glory ki gloria ito may ito may nunal puon ki gloria mayo manin naidarang dakul na mga programa sa partibismo kan mga namamanwaan puon ki gloria pagkatapos na isa na nagsalida ki Gloria si Pinoy mayo man ki Pinoy mayo man mga tugang digdi ki isay pa ni ki Joseph Estrada mayo man si
nagsalida ki Pinoy, si Digong, maayo man, ano, kung ikukumpara mo sa administrasyon ni Marcos, kadakol mga tugang, mga naidarang mga proyekto. Ano, kadakulan mga naidarang mga proyekto na pinapakinabangan kana mga constituentes kada nasyon na Pilipinas. Ngunyan na mga tugang, may mga impeachment, ano, may mga impeachment. Ang impeachment mga tugang, ano, duman sa mga kababayan ta, sa mga atubang, ano po, sa atubang ka na mga pinag-aapod na mga iri-istorya partner. Ano, kita kaya nagbabase kita sa mga bareta sa mga nangyayari, mga tugang. So may mga iri-istorya, ano po, sa mga inaatubang na istorya ka na House Committee on Justice, ta si Bongbong Marcos bagaan presidentita, pinagasampaanin duang kaso ni na impeachment. Ano po? Sara Duterte, mga tugang, Vice President, sinampaan naman in kasong impeachment. So duwa, nalangkaw na opisyal kan Pilipinas, anda pinagasampaaning impeachment. Sisay anda mga pwedeng i-impeach mga tugang. Presidente, Vice Presidente, Chief Justice, anda Comelec, mga tugang. So, iyan ang mga pwedeng mga i-impeach mga tugang. Ano, pwedeng kasuhan ng impeachment. Iyan mga opisina ng iyan kan gobyerno. So, ngunyan, anda sa tuyang duwa nga langkaw na opisyal ka na gobyerno na atubang po ni na kasong impeachment mga tugang. Sara Duterte inot na kan na sarong taon na nasampaan na ni na kaso. Kaya lang dain sulong ninuli ka na igwanin mga question na mga technicality. Mga technicality, ano po, pero itong sustansya kadtong kaso daiman na pinag-question ito kan na Supreme Court. Kaya itong aning kasong ito pwede pa tong i-refile laban kay Sara Duterte. Ang question lang duman si technicality. May mga technicalidad na pinag-question. Pero itong sustansya ka na kaso na isinampa daiman to pinag-question ka na Korte Suprema. So magpapadagos kung i-refile ito, pwede ito na magamit para po sa kaso na impeachment digdi po kay Sara Duterte. Ngunyan mga tugang, ito na dagos. So inot na nag-file, may mga tao, may mga congressman na nag-file man laban digdi kay President Bongbong Marcos, mga tugang, ning kasong impeachment. So nainot ngunya na taon sinampaan ning kasong impeachment si President Marcos, duwa pati. Duwa. And pag aban-aban kayan, si Sara Duterte naman ang sinampaanin na kaso. So pariyo na nahampang nin kaso, impeachment, iniyo pong duwa mga tugang, ining duwa nga opisyal kan gobyerno. Sabi ko nga ni Kasudma, kung magpurong-pusong, grupo kan mga soldados kan mga iyaon sa Puwersa Armada kan Pilipinas, pwede, pagal na nga kami sa Indo, maray pa nga kaya na magkaigwanin na military junta, kaya lang day man gigibuhon niyan. Mayo man plano kayan ang Puwersa Armada kan Pilipinas, pinapaimutikan nga niyan. Padagos man giraray ang pagsunod sa konstitusyon kanda sa tuya pong mga Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa chain of command. So saludo po kami kayan. Saludo kami sana arog kayan ang paninindugan ka na mga soldados ta. So ngunyan, sa atubang ka na mga iri-istorya, nagkaigwa po ni na mga pinag-apod laban digdi sa impeachment na ini. So mga iri-istorya kan House Committee on Justice, mga tugang, sinasabi, dangog, tabi, sinasabi mga tugang sa mga iri-istorya, kan House Committee on Justice, sinasabi na makusog and dalagan na pwede pong magsablay. Anong gustong sabihin kan magsablay, mga tugang? Pwede
na maluwas sa entonces mabaliwala ang dalaga na kan isinampang impeachment laban po kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gustong sabihin, pwedeng ma-dismiss man sa iyan, pwede po mga tugang ibasura sana iniyo po nga kaso ni President Bongbong Marcos na impeachment mga tugang. Ano po, basado iyan sa mga pahayag istorya Kanaus Committee on Justice. So ang mga miyembro, duman sa mga kababayan ang mga miyembros na committee ba, kaniyo pong Committee on Justice, duman po sa laog mismo na Congress, sa Kongreso, iyo ang nasugo, kumbaga, sinda mga tugang, and pinagkatiwalaan na mag-adal, mag-imbestigar, kaniyo pong isinampa na reklamo, asin digdi po nagdadalagan han mga kaputan kun ini iyo na igwa po kan pinagaapod na sustansya o puro sana ribok mga tugang puro sana kriar ninda kariribukan ang laman kana nasambit na pong kasong impeachment. Ano? So pinag-uurulayan, ano ba talaga may sustansya? May laman, iniyo pong nasambit ng impeachment kay President Bongbong Marcos o puro sa naman hausyaw, puro sa naman mga tugang ablada, iniyo pong pagsampa ni kaso na impeachment laban po sa satuyang presidente na si President Bongbong Marcos. Iyan ang pinag-uurulayan ngunyan. Tama kasampa lang nag-aablada ang iba, sa pag-ablada ninda, tanganing mapag-urulayan, masampa man nga kita ning kaso, pero mayo nin ebidensya, mayo nin sustansya. Matugang, tano po tanasabing mayo nin na sustansya, an ebidensya na ipinag-file po mga tugang o mayo nin sustansya an kaso na isinampa po kay President Bongbong Marcos sa mga tugang. Mga tugang hilingon nindo ini. Primero, sa satuya po nga mga pananaw mga tugang, sa satuyang views digdi, tulong mga importanteng gayong aspeto. Tulong gayong importanteng aspeto, ang kinakaipuan, tangani po, na digdi, mangibabaw, mga tugang, asin kinakaipuan, na bastante po, ang mga ebidensya, makusog, asin konkreto, ang mga kontisto, asin man mga may integridad, iniyo pong mga proseso nagigibuhon. Ano po? Ngunyan, hilingunta, isinampang kaso. Ano ang mga reklamo na mga tugang? Sa mga reklamo na nabanggit po duman sa impeachment, adahalan po nindong maray sa mga reklamo, mga tugang, kay President Bongbong Marcos. Enot, reklamo mga tugang? Nabanggit ngunyan, mga tugang, nakadaklan po duman sa ipinag-file, duman sa ipinag-sumiter na impeachment kay President Bongbong Marcos, kadaklan, gabos mga tugang, news article man sana. Mga news article, mga barita, partner, mga barita na naghahali po sa mga miyembros kan media, asin man po mga tugang sa partibismo, kanda mga social media. So, mga news article lang, mga isinampa na kaso laban po kay President Bongbong Marcos. So, digdi, mga tugang, ang laman ka na, sangkap ka na nasambit na nga mga ebidensyang iyan, puro sa naman bareta, puro sa naman bareta, asin, tandaan nindo, mga tugang, mayo po nin opisyal na dokumento
o sertifikasyon, certificate of record na pwede po mga tugang na digdi magtindog, pwede na maging dalan kan matinding deliberasyon. Diyan po mga tugang nagigibuhon kan mga matindog na mga huwes sa gigibo na impeachment. Sisayan mga huwes. Ang mga huwes mga tugang diyan na matindog, iyo po ang mga senador, mga congressman, So, digdi po mga tugang, mahayo sinda nahihiling na sertipikadong mga dokumento, permadong mga dokumento. As in, mahayo po mga tugang, nin iba sindang nahihiling na file, kundi duman sa article na ipinagsusumiter, gabos sa naman po mga tugang, hali sa bareta. Hali sa bareta. Halimbawa nga, si Busaye nagbareta. Ako ngayon nagbareta. President Bongbong Marcos ngayon, sabi ngayon kanda sarong namamanuaan na nagtindog, ini ngayon, igwanin na korupsyon na pinagibo, involved ngayon ni sa pinag-aapod na korupsyon sa pag-implementar kan flood control project. Barita lang, iyo lang to. Sabi ba ngayon sa barita, may korupsyon si President Bongbong Marcos, mayo nin record kayan, mayo nin dokumento na nagpapahiling mga tugang na iyo ang tatawanin po ko sa hanapon, didibatihan kan mga urado o kan mga huwes. So dokumento, sain mapuon na huwes, sain mapuon itong mga congressman, sain mapuon na mga tugang, ang mga senador na matindog na impeachment court, mga judge, kung mayo manin ebidensya na naka-file partner. Puro hokus-pokus mga tugang. And pag-file ni complaint kay President Bongbong Marcos. So, daiman pwede po kung hihiling mo na, ini mga tugang totoo ining ihiling tang views. Ining pinagpapaabot sa saindo. Dahil po pwedeng mapatalsik ang pinakahalangkaw na leader kan nasyon o ang presidente kan Pilipinas sa mga tugang ninhuli lang sa mga iri-istorya gikan po sa mga parte kan mga burbareta. Dahil mo pwedeng iyan na tanggalon, ninuli sa nakan istorya, mayo kanin dokumento na pinagpipresentar. Ano sabi baga halimbawa digdi sa muya, sinabi nga ni Buyit Padiris, si Buyit Padiris baga report na grabe ang korupsyon sa parte mismo kan na administrasyon, asin digdi nga, sa pundong inilatag na bilyones pesos, nakakamada ngayanin bilyones pesos man. Na kantidad, ini yung si President Bongbong Marcos. Uyaon sa inan ebidensya mo. Sa inan ebidensya mo. Si Isay ang nagsasabi na igwang inikit, igwang kinurap si President Bongbong Marcos kana nasambit ng kantidad. Iba ni ini yung kaso mga tugang, nasaldi ko. Sasaldi ko partner, igwang ebidensya na pinaglalatag and may testigos mga tugang. May mga record na pinagtatao mga tugang. Sasaldi ko. Iniyo po, impeachment kay President Bongbong Marcos, maayong kaput na record, maayong kaput mga tugang na mga ebidensya na nagsasabi. Kaya digdi, mga tugang, dai pwedeng patalsikon basado sa satuyang konstitusyon yan, dai pwedeng patalsikon ang presidente sa mga iri-istorya sana, sa mga bareta sana, mga tugang na nagigikan mismo sa parte kanda mga radyo, telebisyon, lalong-lalo na sa social media. Inulit akong arog kani, ninulit akong arog kani ang magiging laban na mga tugang, ura labanan sa parte mismo ka na gigibo na impeachment, maski si Say, madali lang pong mapatalsik sa pwesto. Partner? Kung gusto mo, makrear ka sa napalanin na imbintong impormasyon, an maski si Say, pwede po mga tugang na mapatalsik sa pwesto. Gibuan ko sana si Busaye. Si Busaye nga nagkurap. Pwedeng mapatalsik bilang presidente si Busaye. Arog yan kayo na mga tugang. Dapat
ebidensya ang mag-iistorya. Ebidensya ang binabasihan dyan. Kung may record ka na nagkurap, halimbawa sa parte mismo kan Commission on Audit, sa Treasurer o kung sa Inpaman, Bureau of Internal Revenue, nagkurap si President Bongbong Marcos, maghagad ka, nin papel, kaputan mo, iyo to ang ebidensya mo, isumiter mo yan. Tadyan yan, mapuunan mga kahaputan, nagigibuhon po kan korte. So kung tunay mga tugang, naigwa po nin talagang krimen. Duman sa mga kababayan ta. Kung tunay po na igwa talaga ng krimen o iniyo pong pinag-aapod na pagbalga, iniyo pong si President Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa ipinagsumiter na impeachment complaint, kinakaipuan, suportado po ini ning konkretong mga ebidensya. Igwa ka nin ilalatag na mga dokumento, sertipikado, ang mga record na yan, o opisyal na report mga tugang na pinagpermahan asin na pitsado mga tugang. So, sa madaling tataramon, duman sa mga kababayan taha, inuutro ko lang kay puan igwa ka ng konkretong ebidensya, suportado ka kaya ng konkretong ebidensya, may mga dokumento ka, sertipikado, an record, pagkatapos permado. Pag sinabing sertipikado, mga tugang, permado an record asin opisyal na pinagpirmahan, mga tugang, na nagigikan duman sa kinuanan mo nin record asin kung anong pizza iyan. Alimbawa, nagkuha ka ng record sa DPWH. Dapat sertipikado yan kan DPWH. Nga iniyo arog kayan, pizza arog niya kaniyo, o pipirma niyan kan DPWH. So iyan ang sinasabi pong konkretong ebidensya. Mayo man kayan, mayo man kaya na isusumitera mga tugang ang complainant. So madaling tataramon, kinakaipuan na mga tugang, kumplito ang inot na rekado kan mga ebidensya. Dapat kumplito ka ning rekado an sa imong mga ebidensya na ilalatag dyan na mga tugang. So, ngunyan, mga tugang, paano sasabihon? Paano sasabihon ngunyan? Kaniyo pong House of Panel, na igwa po kan pinag-aapod na sufficient and substance, mga tugang. So, paano yan? Paano yan sasabihon? Paano ipapaliwanag ninda? Kaniyo pong House of Panel, mga tugang, na igwa kan pinag-aapod na sufficient and substance. Kung mayo nga ni, duman sa mga kababayan ta, kung mayo nga ni nin mga ebidensya asin na masasabi na saro sa naman pong istorya, laman, kaniyo pong mga reklamo. Kung puro mga tugang arog kayan, mga iri-istorya sana, laman kan mga reklamo, idigdi po mga tugang, puro conclusion sana, puro conclusion sa naman na mayo po nin epektibo, mayo po nin episipikong pagkasunod-sunod kan katotohanan, asin na dai po ini pwedeng tugutan. Tamayo po nga nin mga ebidensya, puro sa naman, mga iri-istorya mga tugang. So pag sinabing mga istorya, RC iyan, puro yan na sabi kaya nga subuot. Arog yan kayan, puro sa na allegation, na mayo ka man, na ipinapailing, nin magkakanigong mga dokumentos. Ang pag-file po ninda, ang pag-file po ka na nasambit na pong ini yung mga tugang impeachment, dapat digdi po, sa imong ipa-file, pusog, tanganing da ma-dismiss, dangugun, dapat igwa kanin mga basihan. Takon mayo ka manin mga basihan na arog kan mga ebidensya niya, sinabi ko mga tugang, ay mayo, i-dismiss man lang yan, mga tugang. Pagkatapos, sasabihin nindo, ta-dismiss, politika kaya ngaya. Bakong politika, kundi mayo nin sustansya kaya, mayo nin konkretong ebidensya,
sa indo po mga tugang na pinagsusumiter na reklamo. Kaya i-dismiss man lang yan. So dahil pwede pong sabihin, ninuli po mga tugang, tapuros hokus-pokus sa naman, puro istorya sa naman, mayo po kan na pinagapod mga tugang na konkretong mga ebidensya, dahil suportado kang konkretong ebidensya, mga dokumento, mga certification, record, asin mayo nin pinagpirmahan o pizza, mga tugang, inigabos istorya sa naman. Ano po? Kaya nga ni hinahapot, ngunyan kung paano ipapaliwanag kaniyo pong house panel na naigwa po kan pinag-aapod na sufficient and substance. Kung maayo po nin mga ebidensyang masasabi, asin puro sa naman mga istorya. So nagigibo na ning konklusyon tulos kita. Ano po? So nagigibo na tulos nin na konklusyon. Dahil pwedeng sabihin na may sufficienting substansya ang sarong bagay kung maayo man po nin na mga konkretong mga dokumentos asin man po ebidensya. So, ang pundasyon na mga tugang, ang pundasyon kan impeachment, laban po kay President Bongbong Marcos. Ano ang sabi? Partner, ilingon mo, ano si sabi? Ano duman sa complaint? Nakakaaga duman na mga tugang sa complaint, sa impeachment laban kay President Bongbong Marcos Jr., iyo po ang kidnapping. Ilingon nindo kidnapping. Illegal arrest. Ninuli po anon pinadatulan kan kidnapping? Asin na illegal arrest, partner. Iyan, ninuli po kan na pagdakop. Pagdakop kidigong. Dating Presidente Rodrigo Digong Duterte. Asin na paggamit daanin droga kan na presidente, mga tugang. Pagbalga sa budget, kickback, asin na construction kan mga proyekto. So iyan ang mga sinasabi na mga tugang. Ano po? Inot o trunta, taano po tamay complain, ano ta ini-impeach ang presidente? Ang sabi kidnapping. Ang kaso kidnapping, illegal arrest, ninuli kan pagdakop kidigong, mga tugang, asin paggamit daanin droga kan presidente. Pagbalga sa budget, kickbacks, asin man construction kan mga proyekto. So anapot yan, inutunta itong, bago nag-aratsa na itong kidigong inutunta ang droga. Si isa nagsabi, na nagagamit ng droga ang presidente. Ang nagsasabi mga tugang, sa news, sa mga bareta. Pero, ang nagsasabi, ang sa iya mismo, natugang si Senadora Amy Marcos. May ebidensya ka kayan. Egwa kaning ebidensya, mapadapit po ka nasambit na nga bagay. Sumayo manin ebidensya na ipinapailing, so RC ito. RC, tamayo ka manin ebidensya, mayo ka manin dokumentos na pinagpapahiling. Sabi, pagbalga sa budget, kickback sa mga tugang, kan construction, kan mga proyekto. Mahayo manin ebidensya na pinagpa-file, mahayo manin na naipapailing na record, naigwa po mga tugang ni na kickback na nangyari. Si President Bongbong Marcos, mahayo man mga tugang nin record na pinagpapailing. Si President Bongbong Marcos nga ni, iyo pa nagpang-imbestigar mga tugang, kan mga maanumaliyang mga proyekto, digdi po sa satuya sa Pilipinas. Sumayo man po mga tugang pinagpapailing na ebidensya. So saro pa na pinagsasabi duman sa complaint, mga tugang, iyo po ang pagdakop, digdi po kay Rodrigo Duterte, dating presidente kan Republika kan Pilipinas. Mga tugang uya, duman sa mga kababayan sa issue kan pagkakadakop po kay Digong mga tugang, asin ngunyan si Digong pinag-iimbestigaran na o pinagbibistahan duman sa International Criminal Court ICC, maski sabiyon kan gabus mga tugang
kaibanan na dyan itong mga pro-Duterte. Maski sabihin ninda na iniyo po kidnapping, mga tugang, dai po mga tugang nga matindog kita sa sarong korte na igwaman ning kasong kidnapping, dai kita mauyon kayan na may nangyaring kasong kidnapping, digdi po sa pagdakop kidigong mga tugang na ang kidnapping nadadalan kan intirong mga namamanwaan ng mga Pilipino, partner. Pagkatapos nadadalan sa parte mismo kan ibang mga nasyon. Ang kidnapping, tago yan, partner. Tinatago yan. Dahil yan nilalantad. Kikidnap puntang yan. Tamagad nga kita ng ransom money. Inilantadan ini yung dinakop si Digong. So, sa indo man ang kidnapping. Sa indo man ang kidnapping, partner, na inapot si Digong, inaresto, tamay warrant, partner. Dinakop si Digong, tamay warrant. Sumayong nangyaring kidnapping, mga tugang. Taan kidnapping, partner, pag kinidnap mo, tago yan, patago yan, di man yan i-display. Inahiling kan publiko na mga tugang sa television, naipadalan, bako lang digdi sa Pilipinas, naipabareta sa intirong radyo, pagkatapos mga tugang naibareta sa ibang nasyon. Ito may dokumento ito. Kaya dinakop si Digong, tamay dokumento. Ano ang dokumentong kapot-kapot? Warrant of arrest. So sa induman ang kidnapping, partner, legal. So gustong sabihin, legal si pagdakop ki Digong, dahil kinidnap si Digong, mga tugang, taigwa, nin mandamiento di aresto. Bakong iyo, pastor? May mandamiento di aresto, mga tugang. So yaon dyan sa inan sinasabing kidnapping. Maintindihan dapat yan kan mga DDS, mga tugang. Maintindihan nindo. Iyan ang sinasabing dokumento. Kay President Bongbong Marcos, nagpa-file ka mo, mayo manin mga dokumentos ka mong pinaglalatag, puro RC man lang mga tugang. Puro barita, sabi da subot ni Arog kayan, sa inang dokumento, garuman yan si Miyaw-Miyaw, sigyan Miyaw-Miyaw duman sa Kongreso, mayo man, mga tugang, na inilalatag, sige man lang pangratak. So, ngunyan mga tugang, si Antion ko, mismo si Congressman Laila de Lima, mga tugang, saro iyan na abogado, saro iyan na human rights lawyer, international lawyer iyan, si Congresswoman Laila de Lima. Nagsabi, nilinaw, mga tugang, ni Congressman Laila de Lima, mga tugang. Ano po? Ano yung inaon ko? So, nilinaw, nagsabi, sabi niya, bilang sarong abogado, mayo ngayang kidnapping o illegal arrest sa parte kan ICC, basado ngaya iyan sa warrant. Abogado itong nagsasabi, mayo ninda, illegal arrest, tabasado sa warrant, and mayo nin kidnapping na nangyayari, ninuli po, taigwa, nin daradarang warrant of arrest, mga tugang, an mga pulis, an Interpol, kanda ko pon si Digong, hali duman sa parte mismo kan Hong Kong. So may warrant of arrest po. So ini sarong critical na punto na kinakaipuan, may bastante na pagkakaintindi, mga tugang, sa lado kan international law as in domestic law. So dapat igwa ka kayan, ninabatayan, may pagkakaintindi ka kayan. Maski bako man kitang abogado, pag may warrant, dinakop ka, mayo man diyang kidnapping, maski sulo ka, maski dai ka na hiling kan tao, partner, maski dai ka na hiling kan na tao, dinakop ka, tamay warrant, dinara ka sa presinto. Ang importante, dinara ka duman sa kulungan. Bako kan sa inkaman dinara. So ito legal, itinurn over sa ICC, mga tugang. Hindi po nga si Digong. Itinurn over, nakakulong, mga tugang. So,
Mahayong kidnapping na nangyari. Ano po? So iyan, ula na tulos duman. Ula na sa sarong reklamo pa lang nga mga tugang sa impeachment laban sa presidente. Ula na takidnapping da kidigong ansaro mga tugang. Anong sabi ni kan inaunta? Sa English mga tugang sabi kani, the first allegation is not a sufficient allegation of facts but mere conclusion lacking in its specificity. So insufficient. So insufficient na ang sabi niya. Maayo ngayon na basihan. Sufficient and the substance mga tugang duman sa mga kababayan ta. Ang sinasabing sufficient and the substance an bako lang technical na desisyon. Ini mga tugang, bako lang technical, bako lang sarong klase nin desisyon. Ini, saro ining klase nin barometro nin kredibilidad. Kung ang committee, mga tugang duman sa mga kababayan ta, kung ang committee ba malatag po nin pinal na desisyon, dapat pong ini igwanin malinaw na summary of findings. Kung mapaluwas ka nin decision partner, dapat igwa ka nin malinaw na findings. Ano ang konkretong katotohanan kung saan nagigikan po iyan sa paagi kan mga ebidensya asin kun bastante asin bakong bastante ang mga ebidensya na pinaglalatag. Diyan mo yan. Diyan ka mapaluwas nin konkretong pahayag. Konkreto po mga tugang na desisyon. So, sa bilog na nilalaman na mga tugang, sa bilog na nakapalaman na kan impeachment, duman mga tugang sa mga kababayan ta, digdi kay President Bongbong Marcos, dapat igwa po nin malinaw na pinagbabasihan. Asin na pwede na magdangog lang po mga tugang sa sarong klase nin balanse kan media narratives. Dai ka pwedeng magdangog lang sa sarong pahayag kan media mga tugang. So kinakaipuan ang tunay na mga dokumentado na iyo po ang matindog mga tugang. Iyo ang mataram, partner. Sa korte, nagtataram ang ebidensya, partner. Ikadua na lang itong testigos. Bakong iyo, pastor. Sa korte, ang binabasihan kanuwe sa mga tugang, ang binabasihan kan mga prosecutor, as in private prosecutor, itong ebidensya, duman sinda nagkukua, duman sinda nagkukua mga tugang, nin mga ihahapot sa mga testigos. Ano ngayon ni totoo? Sinumpaan mong ining salaysay? Totoo ngaya? So arog yan kayan, mga tugang. Dokumento ang nagtataram sa pagtindog mo sa korte bilang sarong witness and saro sa mga nag-aakusara mga tugang. So kan bagay na ini, kung sa hiling kan mga lehislador niya to, mga tugang, mayo nin matibay na ebidensya, mayo nin matibay na pagbabasihan. Duman sa mga kababayan ta, kung sa hiling po kan sa tuyang mga mambabatas, mga lehislador, na mayo po nin matibay, na konkreto, nababasihan, mga ebidensya. So, digdi mga tugang, the right course is to declare insufficient and substance mga tugang. So, anpi kinakatama kayan, iyo po na ideklarang insufficient and substance ang nasambit na pong iniyo pong impeachment mga tugang. So, digdi po, ipagpapadagos tulos-tulos dapat ipagpapadagos dapat tulos-tulos ang paglatag nin desisyon
nin mayo po, nin kinikilingan, mayo na nin paligoy-ligoy sa media o political pressure mga tugang. Magdesisyon ka na tulos, desisyonan mo na. Bako na mapaligoy-ligoy ka pa sa mga miyembros kan media o kung ano-ano, naghahaloy po ang desisyon, naghahaloy, nagdadalagan ng oras mga tugang. Sa kaday ka magpa-pressure sa parte kan mga politika na mga tugang. Kung mayo man talagang sufficiente, insufficient man talaga, iniyo po nga nasambit na nga bagay, sabi ko nga ni, and the right course is to declared insufficient and substance sa mga tugang. So kinakaipuan, dali-dali una, ipagpadagos tulos, ang paglatag ng desisyon, digdi po sa nasambit ng impeachment na ini, kung araw po kayo nandaralagan. Kung igwama nin bastante na mga ebidensya mga tugang, dapat ining ipresentar na sa tamang korte, mga tugang, asin bako lang iduhol po, bakong itao sa mga social media, tamayo man yan, asin po sa mga talk show, daipagdaraon dyan, mga tugang, ipasa, tasigi kang ngalangala, na igwa ka ninda basihan, pagkatapos dinadara mo sa social media, sige kang ngalangala sa social media partner, sige kang ngalangala sa mga talk show, mayo ka man niya itinatao, mayo ka man isinasubmit duman sa tamang forum, ay useless yan. Mayong kamugtakan po yan na mga tugang. So, iniyo pong bagay nini, na duman sa mga kababayan ta, bako po ining mapadapit, bako ining manungod sa impeachment. O bako, imbis mga tugang, manungod po ini sa pagpapadanay kan integridad, kan gobyerno, asin kan katotohanan. Kung may anuman na pagkakaigwa po kan bulilyaso sa mga ebidensya o sa mga proseso, hipailing ta po mga tugang, an sa tuya pong katapatan. Ipahiling ta an sa tuyang katapatan sa ley sa satuyang konstitusyon. Kung mayo man, dapat ipahiling man yato mga tugang ang sistema, asin dapat daipo na abuso ang kapangyarihan, asin dai nagkikiling kan anuman na klase nin pamumulitikang laban. Kung talagang mayo man lang, mayo man lang ning kahulugan, mayo man lang nin magabat na laban, para po sa pag-file kan impeachment mga tugang laban ki President Bongbong Marcos, daita na ipirit, ninulit ini, daiman matindog sa tunay na laban na mga tugang. Asin, iniyo po maabot sana sa puntong madidismiss anasambit ng kaso ninhuli po kan mayo manin prueba. So nakakasupog po mga tugang. Nakakasupog taan nararatakan po bako man lang ang personalidad kan akusado, bako man lang ang personalidad ni President Bongbong Marcos, kundi ang nararatakan ang intirong Pilipinas sa partner. Digdi po sa arog kani. Kaya digdi mga tugang, dapat tanay hiling po, may mga ebidensya na mayo man talaga, nagpapatutuo na igwa po ni naginibuan na sala ang presidente digdi sa kasong impeachment, mas maray kani desisyonan tulos kan kongreso, asin kun mayo dapat i-dismiss na. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta mga tugang digdi po sa laog kan sa tuyang lugar, padagos po ang pinagigibong pag sasagibo kaniyo po nga mga pinagaapod niyato na mandatory drug testing sa mga miyembros kan Philippine National Police, partikular na sa PNP Provincial Office, asin na sa mga istasyones kan pulisya sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur.
taan na mga istasyones kan pulisya sa laog kan na Camarines Sur, apuera kan na Siyudad Canaga, sakop iyan kan na PNP Provincial Office. Camarines Sur, mga tugang. So, digdi, labo-labo ang drug testing ninda, mandatory drug testing, bilang party kan pagkakaigwa po kan pagsunod sa kasuguan kan PNP Chief, asin kan PNP Regional Director, na ang gabus na mga pulis dapat sinda malinig asin da involto sa paggamit po kanda illegal drugs, mga tugang. So they involto sa paggamit kan illegal na droga, ta masupog nasarong pulis ka para tsungki ka palan partner. Masupugon baga pulis, iyo ang nagdadakop kan mga kriminal, iyo ang nagdadakop kan mga involved sa lado po kan paggamit kan illegal na droga, transaksyon, kan shabu, marijuana, cocaine, heroin, so kadakol nin klase nin droga, mga tugay ito mga tablitas, na pig tuturumar, o ito palan saro kaman, adik kaman palan partner, ay pambihira, so paano katutubudan na ika, mga tugang, talagang digdi po mayo kang pagkaaram sa droga kung ika mismo paano katutubudan na sincero ka sa kampanya kung ika mismong pulis adik pusher partner di perminang gaba perminang may question mark sa imong trabaho bilang sarong autoridad ta adik ka ngani so iyan ginigibo yan kan lideratong yan kan Philippine National Police. So gabus na pulis hanggang ngunyan tulong aldaw na po sunod-sunod hanggang ngunyan labo-labo pa ang ginigibong drug testing, mandatory drug testing mga tugang. Sa mga pulis, sagkod ng maubos gabos ng mga pulis, sinusururat pati ang mga pangaran kan mga pulis, ika na sa aga, ika na at tiyan. So, dai ka pwedeng digdi, dai ka pwedeng mga tugang na dai mag-abot. Kung ika naka-schedule, kakasuhan ka kan pulis, tano taday ka nag-abot, naka-schedule ka bagang i-drug test. Tano taday ka nag-abot. So, iyo man talaga, ano man ang rason mo, naka-schedule kang i-drug test partner, dai ka maabot. So, garo man yan sa trabaho, naka-schedule kang naka-schedule ka na digdi mga tugang interviewon pagkatapos day ka nag-abot ano man yan ano ang paliwanag mo kayan siyempre mapaliwanag ka so iyan na mga tugang ginigibo yan ining cleansing na maray iyan tanganing makatutubod ang mga kampanya ninda pag-abot sa illegal na droga partner bako lang dapat yan ang ginigibo sa lado kan na Philippine National Police mga tugang. Ang kinakaipuan pa saro pa sa party mismo kan na Philippine National Police na gibuhon, iyo ang pagkakaigwa nin lifestyles checking partner. Iyan na mga tugang dapat ginigibo pa sa party kan mga pulis. Ini nga lifestyle checking mga tugang. Diyan po maaaraman mo kung anong klase aniro kan pagbuhay kan sarong pulis. Bako lang dapat yan ginigibo partner. Bako lang dapat yan ginigibo duman sa mga arababaan ranggo. Tabi pastor, dapat ginigibo yan duman sa mga opisyal haralangkaw na ranggo kana PNP. Mga tugang, iniyo po iniyo pong mga sinasabi niya itong mga lower rank kana PNP partner, kung nagiging imbulto man yan sa korupsyon, sintimos man lang ang iba dyan, ang kadaklan dyan, mga opisyal sa parte kan PNP, ang nakakagibo nina dakula mga tugang nina korupsyon o krimen sa parte kana Philippine National Police.
mas dakula. Ano? And igwalang sinda kadto nga network mga tugang, networking, itong sinusurugo na mga tao. Ang sinusurugo kaya itong mga lower rank na dai pwedeng makasayuma digdi po sa mga police officer mga tugang. So kinakaipuan na dapat magkaigwaman nin lifestyle checking sa parte na mga pulis. Bako lang po duman sa mga lower rank, kundi duman sa mga haralangkaw na ang ranggo mga tugang, mga junior and senior officer na Philippine National Police. Tailingon mo, ang PNP, kung ilingon mo, ang pinakababa na ranggo mga tugang, nag-aabot na mga tugang sa 30,000 pesos na bulan. Hababa na ranggo yung pinakababa na ranggo Philippine National Police. Ano ang pinakahababa na ranggo Philippine National Police? Private. Private. Patapos patrolman, masunod dyan corporal, sargento, teniente, kapitan, major, light colonel, colonel, brigadier general, lieutenant general, sagkod ng 4-star general, iyon na ning sinartatis sa mga tugang, 4-star general na yan. So, dapat lifestyle checking. Hilingon mo, may mga istorya, may mga barata, mga tugang na nai-involve sa manlain-lain na mga krimen. Duman sa Makati, duman sa Quezon City. Digdi mga hulidap ang ginigibo. Hulid pa mga tugang. So, may napabareta mga tugang, mga pulis, pinagdakop kan kapwa ninda pulis, ninulita, imbulto ang mga ini, sa sinasabing mga hulidap mga tugang. So, dinarakop mga tugang, kadakol ang nagreklamo. Pagkatapos, ang pinakauring insidente, itong sarento na agum kan sarintong ginadan na babae sa kasiaki, dinakop mga tugang. Kabali duman sa subuot na krimen. Kadakol pa po kitang naaraman mga tugang na mga miyembros kan pulis na digdi po nagiging imbulto sa mga araw po kani. So, kabali kaya sa sindang sinumpaan na trabaho kan sarong pulis na matawan po nin proteksyon na publiko gikan po sa krimen. Sinda mga tugang ang mga pulis na ini, sinda ang nasugo na mga taman kan katrangkiluhan, seguridad para po sa karahayan kan komunidad kan mga namamanwaan. Alagad mga tugang, pero paano ko nagkapira sa mga miyembros kan Philippine National Police Pastor, PNP, nagiging bantay sa lakay? O paano na yan, pastor? Sinda nagmamatungani, sinda nagpapasunod, kan katrangkiluhan, sinda nagtataunin seguridad, aparte kan komunidad, tanganing matuninong, pero, sinda lugod, mga tugang, nagkapira, day taman sinasabing gabus na mga pulis. Kadakol pa man girari sa mga pulis, majority sa mga pulis, mga tultul. Sinda po ang nagiging bantay sa lakay ang iba dyan. Imbis na tawanin proteksyon na mga tugang, naanggot kita duman sa mga pulis na abusado, duman sa mga pulis na korapto, pero ito mga tultul, saludo kami sa industry, magdakol pa ang lahi nindo. Maglahi, ang mga lahi nindo magdakol pa, takay puwan yan. Urog na kung mga pulisman, so mga tultul na mga pulis. So mga tiwaling mga pulis, iyan po karuson na mga tugang. So imbis na protektaran ka nindaan mga namamanwaan, laban po sa mga kriminal, sinda pa nagiging kriminal, partner. Bakong iyo, pastor, iyo pa nagiging kriminal, imbis na tabangan itong mga namamanwaan, protektaran na ingat sa mga kriminal, sinda pa lugod si mga nagiging kriminal, mga tugang, so, kadakol. Ito pong mga pulis dumampo sa Malati, imbulto sa robbery hold up duman sa siyudad kan Makati.
O dinarakop mga tugang, ano, ha? Una ninda itong pulis na madakop sa inda, ha? Ano sana, di paarali na sa istasyon ta baka dai ko aram kung manghold up na naman itong mga pulis na ito kana malati, ano, paarali na sa istasyon nakamurutor, ano, surunuan na naman pati partner, suruno. So yaw na naman nakasuruno na naman sa partikan motorsiklo, o magabot itong duwang pulis pinara, masain po nga kamo, may madyan nga kami, kamo po nga ay pulis po nga kami kana Makati, ano, pulis nga kami kana Makati, madyan nga kami sa istasyon nindo, pero aram na ninda na iyo to itong target na dadako po ninda, ay makikoordinate go na nga kamo, ano, dapat nga may coordination nga kamo, igwa po nga kaming dadako pundigdi, pero day aram kadtong mga pulis partner na sindana pala ng target, sindana ang dadako po. Ano sabi kadtong mga pulis, apat na pulis partner, dapat nga nakikipag-coordinate nga kamo, kung madakop nga kamo digdi, may coordination nga kamong ginigibot, ang aning yang aram sabi kadtong apat, pagkatapos si duwang pulis di armado, ano, pinara itong apat, partner, digdi nagsignal na itong nagtaon na nin signal duman sa mga pagiriban ninda nakawarak na madakop, ano, digdi sa apat na pulis, malata digdi nira ni tulos kadtong duwang pulis may nagluwas na nira ni tulos, inaaresto mingi kamo, day nakapalag parte, day nakabunot ano, day nakabunot, roluwasin si mga pagiriban nindang pulis na maaresto, mga armado, ano, day nakapalag itong apat na mga holdapper na mga pulis kan malati, mga tugang. So example lang yan, ano po, ano ang mga ranggo kayan, iyan nangyari yan, dinakop yan kan Miyerkules partner, ano, kan sarong simana, so ano nangyari, ano ang mga ranggo kani, iniyo po ang mga ranggo kani, mga tugang, patrolman saka staff sergeant, ano, ang pinakalangkaw na ranggo staff sergeant, sunod sarhento, patapos patrolman, ano, sayang ining mga pulis na ini mga tugang, ano po, sayang ini, ninuli po tano, mga tugang ana mga ini, mga bulok sa serbisyo na ana pagtubod kan tao, iyo ana mataunin na seguridad. Pagkatapos mga tugang, iyo palan itong nagpapasakit sa mga kababayan ta. Ano? Tapag ikaman lang, day ka makapalag, ano? Day ka makapalag pag nirani ka na mga ini, ang paguna mo pulis, patapos tututukan ka, hold up nga yan Ano? Una mo pulis partner, hold up nga yan nabis to sinda kadtong mga kadakol ng nabiktima. Ano? Nagsumbong mga tugang na itong sarong nabiktima, nagsumbong. Tanahiling niya itong plate name kana nasambit ng mga pulis. Ano? Na nang-hold up. Nagduman sa istasyon, itinukdo. Ano? Iyan nga yan. Iyon nga yan. Kadakol nagruluwas sa mga tugang na mga nabiktima. Ano? Kadakol. Kan madakop na si apat, kadakol na po ang nagruluwas mga tugang. Ano? Na nagkaberiktima kaniyo po nga mga ipagsusulit na ini. So kadakol po mga tugang. Ano? Isipon mo, answeldo kan sarong pulis, 30,000 ang pinakahababa partner. Nakakaisip ka pa baya kayan 30,000 na nakakaisip ka pa kaya baya ni na maraot manghulda partner. Ano? Nakakaisip pa. An iba nga ni, mayo nin sweldo partner. An iba nga ni mayo nin sweldo. Dahil nagsisweldo an iba pero dahil nakakaisip nin manguldap. Ano? O kamulugod na may sweldo mga tugang bulanan, regular, nakakaisip pa magulda, partner. Iyon ang sinasabi ta mga tugang. Dakulang kalukuhan na nangyayari po sa partikan PNP. Ano? Baka data aram, baka nakukulangan pa, takon igwanin na mga piday-piday. Ano? May mga pambababae, mga tugang. O baka malumo, maluho, mga tugang,
iniyo pong si Commander. Ano? Baka malu si Commander, bako itong Commander kan PNP, kundi Commander mga tugang, kanda si misis niya, maluho. O, kundi man, si Commander kan na PNP, iyuman. Ano? Nangaya dapat igwa ka muning kuta, may maibigay kayo sa akin, baka arog man kayan. Ano po? Pero iyan, dahil man nangyayari digdi sa laog ka na sa tuyang lugar. Sabi, ano? Mayo man da nangyayari kayan, digdi po sa tuyang lugar. Sana, ano po, and kung mayo talaga nangyayari kayan, digdi po sa tuyang lugar, saludo kita sa liderato ka na Philippine National Police digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Kana ma-interview po kasi bago ada PNP provincial office mga tugang kanda BBS sinabi mismo na mayo man po ngayon yung mga kasong araw kayan na kinakaimbweltuhan ka na pulis digdi po sa laog mismo kana probinsya ka na Camarines Sur. Igwa pa apuwer kayo mga hold up kadakol pa na mga makateritristing krimen na kinakasangkutan na mga tugang kaniyo pong nasambit ng mga pulis. Ani ba kaya na protector? Ani bang mga pulis protector ka na illegal na sugal? Ano? An iba mga tugang protector ka na mga negosyante? Ano, partner? Iyan na masakit kaya na mga tugang. Ano po? Para po sa tuyang mga pulis. Hirak man, kaniyo pong mga miyembros kanda pulis na nagtatrabaho po ni na tultul mga tugang. O duman sa siyudad kanda Quezon, ano? Itong saro duman sa parte mismo kanda siyudad kanda Quezon Ilingonindo. Sarong miyembros kanda Quezon Police District, Criminal Investigation and Detection Unit. Iniyo po mga tugang na sarong nagngangaran si Police Senior Master Sergeant Jana Millinido. Si Millinido, partner. Ano? Si Police Master Sergeant Jana Millinido, mga tugang, ninhuli po ka na paggadana sa saiyang agom na policewoman man. Itong policewoman Sergeant Master Sergeant Diana Maria Millinido, kabali naman po mga tugang itong 8 anyos na aki ninda ginadan. So dinakop ini mga tugang, dinakop ini kana Domingo, dinakop ini kana mga miyembros kana Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Group taimbulto palan partner duman sa nangyaring krimen sa paggadan sa sayang agom na sarhento and sa iyang agum, itong agum niya, policeman, sergeant man ang ranggo, partner. Patapos, si aki niya, 8 anyos, ginadan pa, partner. Itong aki niya nga, 8 anyos, mga tugang. Iniyo, si Millinido, mga tugang, inginuso, isinumbong kadtong saro sa mga suspect, mga tugang, na si Pia Katrina, mga tugang. Ano po? Asin iniyo pong si Christian na Panganiban. Sa sumbong kani mga tugang, sinasabi nadigdi, nadakupdaan na driver na si Hill Baldimoro D. Jr., 41 anyos iniyo, nadakop sa paggadana sa mag-ina. Sinasabi mga tugang na kainiyo na digding niya, kabaling niya sa pagplano ka na paggadan partner, ini yung agum kan subuot pulis. Ano? So pulis man ito, pareho sinda pulis, ang trabaho ninda mag-agum. Idinamay pa si sa iya mismong aki na 8 anyos sa partner. Ano ang rason? Mga tugang, ito kaya nga agum, itong babae partner na sarinto na ginadaan, nagpabakal kad tungkot sininda na nagkakantidad 400,000 pesos ang kantidad. So ang target duman pinagplanuhan kuunon itong
nasambit na nga kwarta kabakalan. Isipon mo yan, agum mo na partner, ha? Agum mo na, ginibuan mo pa ng krimen, di naagos mo pang gadanon, ha? Pinagadan pa, ha? Kadakol mga tugang, nin mga arog po kayan, ha? Na mga pangyayari na kinakaimbultuan po kan mga miyembros kan pulis. Nagkapira lang yan na mga tugang, ha? Kaya digdi sabi ko nga ni, dapat i-check mo niyan, ha? Kan liderato kan PNP, kan Napolcom, ta nakakasakop kan na PNP, DILG and Napolcom partner. So i-check, magkaigwa po nin lifestyle checking, ha, sa mga miyembros kan na pulis, mga tugang. An ibang mga pulis, partner, an ibang mga pulis, kung ihilingon mo yan, ha, nagbabarakal yan na mga tugang nin pag-rurugaring, bako man nakapangaran sa inda partner. Daiman niya nakapangaran sa inda an iba. Igwasin danin mga dami na pinagakukua mga tugang. So dapat dyan, pakusugun ka na Napolcom, kan DILG, na investigasyon o lifestyle checking, digdi po sa mga miyembros kan pulis. Tanaaraman ta. May mga pulis partner na digdi kung na hilingon mo pastor, may mga pulis, mga tugang, na kung maggastos, gurdo-gurdo partner, paldo-paldo, answeldo kayan na, pagkatapos mahiling mo, anranggo kayan na, baba pa sana, patrolman, kung daiman na, anranggo, yaong pa sana sa korporal, kung maggastos grabe, pag nagkakatiripon-tipunan mga barkada ninda, pag nagpainom, grabe partner, grabe, haros sabihin, sige, sky is the limit ngayon, so magduda ka na kayan partner, magduda ka na kayan, tabaka ang sarong pulis na iyan, na digdi po magarbo, o baka igwa na yan, nin ginigibong mga illegal na mga aktibidad, mga tugang. Magduda ka na kayanda. So, gibuhon po ang araw kaya na investigasyon kung gusto talaga na malinig parte mismo kan organisasyon kan na Philippine National Police. Bako lang po duman sa parte kan droga, bako lang sa parte mismo kan pagkakaigwa kan na mandatory drug testing, kundi gibuhon naman padagos ang pagkakaigwa po nin lifestyle checking sa mga pagbuhay-buhay kan sarong miyembros kan pulisya. Papitik-pitik lang sa BBS. Bueno mga tugang, padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa nga papitik-pitik lang, mga tugang. Iniyo po nga si Senadora Robin Padilla, kung minsan talaga iniyo iba man ang tabas ka na sa iyang pag-iisip partner, iba man ang tabas ka na sa iyang pag-iisip, mga tugang. Makangisi ko na minsan, isipon mo, digdi, may mga plano-plano baga mga tugang na anda sabi magkakaigwa kan na regudon o kodita, papatalsikunda sa pwesto, na Senate President na si kuya na mga tugang, na si Soto. So may mga plano na patalsikon sa pwesto, iniyo pong si Tito Soto bilang presidente ka na Senado. Alagad iyan po day nangyari. Ang binabasol nga ni kaniba, iyo si Bato, ninulita perming palta si Bato. Ang plano ngayang kodita laban ki Senate President Tito Soto, day na ngayon nangyari, ninulikan kakulangan nga kan bilang kan Senado, ta si Bato ngayon, day nag-abot o day nag-aatindir ni na sesyon permi na sana nga palta, mga tugang ta. Kinukuto, kinukuto ang pagkadoro na kulang tao ni Bato, kutuon palan partner, may kuto man palan. Si Bato, mga tugang, maisog lang kadtong siya
yaon sa pwesto bilang chief PNP, takapot niya ang mga pulis, masunod sa iya partner ang mga pulis. Tas siya ang chief PNP, pero kana mawara na sa senaryo, tasaro na nga senador, na araman na mga tugang na bulgar na si Bato palan, bako man Bato, kundi ini saro mga tugang na mamun. Ano? Mamun, partner. Iniyo pong si Bato, siya man lang nagpapabantog na Bato ngaya, Bato de la Rosa, kadtong yaon pa siya sa PNP mga tugang. Ano po? Alagad ka na mawara na sa PNP, na bulgar mga tugang na inipalan mamun o chipon kick. Partner. Ini yung si Bato. Bako man talagang Bato. Kundi sarong mamun na mga tugang na malumoy. May kuto, partner. Ini yung pong si Bato. Tasigyan tago, mayo man na. Kundi ay ka kinukuto, ano man tamatago ka? Mayo man in warrant of arrest, partner. Sunakilagan, may kuto. Nadaog kan kuto, kaya nagtatago ngunyan. Ini yung pong si Bato. Susiyaan binabasol kan iba, kaya ngayon dahil nangyari itong pagkudita, tamayo nga si Bato, taperming absent mga tugang. Ngunyan, taano ta sinabi kong iba man ang taras kaniyo pong si Robin Padilla. Si Robin Padilla mga tugang, ano po, si Robin Padilla, ano ang sabi ni Robin Padilla? Ang gusto ko ngayang mangyari, abo ko ngayang maging plastic, ang gusto ko ngayang mangyari mga tugang, kung ako ngaya, nahaputon. Dapat ngaya, magtukaw na Senate President, mga tugang, kalyado ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte. Ilingon mo yan na, kalukuhan na yan ni Robin Padilla mga tugang. Sabi niya, dahil na nga kumapalingoy-lingoy pa, abo kung nga kan mga kaplastikan, na kung ingkaso nga egwa talaga ngayon maribay, bilang pamayukan na Senado, ako nga ang dapat magribay dyan, kaalyado nga ni Sara Duterte, bako nga kung si Isay Paman, kung ikaso nga, digdi, isaulong man, an impeachment laban kay Sara Duterte nga, ako nga, daing nga ko pabor kayan. Sabi kayan, okay man yan, iyan day pabor sa impeachment, okay yan. Pero, itong sasabihin mo, ayag-ayagan na dapat ibugtak na presidente ka na Senado, day ka po nag-aaram. Ang sabi mo, ang ikakaag dapat dyan, kaalyado ni Sara Duterte. Day ka po nag-aaram talaga. Senador ka, day ka na naman nag-aaram. Magtaga-konsulta ka po nga ni. Taga-hapot-hapot ka po sa mga staff mo. Tamas tatao pa ang staff mo kaysa sa imo. Taga-hapot-hapot ka. And pag ilihir po ka na Senate President mga tugang, iyan, binuburutuan yan. Binuburutuan yan kanda mga miyembros kanda Senado kung si Isay an ibubugtak ninda. Aprobado yan. Aprobado yan kan mga miyembros kanda Senado kung si Isay an ikakaag ninda. Bako na kung ikaanda susunodon dapat nga digdi an ikaag nga kaalyado ni Sara. Dahil man pwede yan na gusto mong yan, Paul ka na naman dyan. Pariyo yan ka na committee, ka na mga chairmanship dyan sa party mismo ka na Senado. Iyan, pinag-uurulayan yan. Ka na mga senador. Dahil man yan basta-basta, pinag-award mga tugang. Nag-uurulay sinda kaya na ika, maurag ka sa araw ka ni, nababagay ka dyan, o ika ni kakaag dyan. So dahil man gustong sabihin na naninuli palanta, riribayan si Soto kung mangyari, o sa kataday man niribayan. Pero kung nangyari pala na, dapat an ikag na si BP, itong suportador ni BP, Sara, ay day po yan pwede, bako yan arog ka yan. Mayo kita duman sa pinag-aapod na Banana Republic. Bako kita nga, si gusto mo, iunaan masusunod. Buburutuan yan ka na mga senador kung sisay,
ang dapat na ibugtak ninda. Kaya nga niya, nagkakaigwanin konsensus. So before pa man, kung hihilingon mo, before pa man ka na take over, ka na sarong senador, nagkakaigwa na po ni na Urulay. Nagkakaigwa na nin Burutuan. So dyan baga, pinapaagi po yan sa plenary, pinapaagi yan sa sesyon ka na Senado. O ilingon mo, ito nangyari baga kay Escudero, itong kay Escudero mga tugang, bako tong kudita, ito po talagang kung nagkaigwaman kan pinagsasabi, duman kaya disganado na si mga miyembros kan Senado sa pangyayari. May mga issue pa na dinadaklag po kay Escudero, mga tugang, dahil niya pa sulong itong impeachment, dahil niya inaprobaran laban kay Sara Duterte. So, si mga senador na disganar. Kaya digdi po, sa session, hinagad, mga tugang, naribayan iniyo pong si Escudero. And nagkaigwa po nin Burutuan, majority duman sa mga senador, nagpabor na haliun sa pwesto. Nakakuanin majority vote, mga tugang, nahali sa pwesto. Si Soto. So bako po yan araw kaya na Robin Padilla, na ginusto mo na dapat kung nangyari itong pagpatalsik sa pwesto, kaniyo po mga tugang digdi po mga tugang Soto, an papatukawon mo kaalyado na ni kaalyado na mga tugang ni Sara Duterte. Ika palanta kaalyado ka, gayagan ka, ika ang ginusto kanda mga pagiriba mo. Ano na mangyayari, partner? Kanda sa tuya po nga Senado, ano na ang mangyayari, mga tugang? Kaya bako yanin araw kayan basta-basta. Araw katong Kiping Lacson, si Ping Lacson na naghali na mga tugang, nagresign na, na chairman po kanda Committee on the Blue Ribbon Committee sa Senado. Alagad, mas kursunada ka na mga senador, nagkaigwagiraray ning konsensus, nagkaigwagiraray nin Burutuan na mga tugang, and ibinalik kan mga senador, si Senador Ping Lacson bilang iyo po ang chairman kan na Blue Ribbon Committee. Araw po yan kayan, bako yan na basta-basta ka lang masabi, ay kung ako ngaya, dapat ngaya na maging presidente ngaya ka na Senado, dapat kaalyado ni Sara Duterte. May agenda ka na kayan, partner? So pag-araw kayan, mga tugang, kung igwaman ni na mga mangyayari na hearing sa laog mismo kan Senado, kung kaalyado ang kinaagyan na mga tugang na daiman na binurutuan, ipermi na pong makontra iyan. Permi yan makontra. So, ano ang mangyayari kayan? Si mga liyes, si mga kung ano-ano pa, na urgent na dapat maipasar sa laog kan Senado asin sa Congress, dyan po mga tugang, dahil mangyayari. So, dapat digdi, uyon ang majority. Majority ang masabi kayan, kung sisay, ang dapat na magsangli o magtukaw na presidente kana Senado. Pariyan katong kuyan na mga tugang. Pariyan ki Romaldis. Si Romaldis nagbaba sa pwesto, mga tugang, nagkaigwa po nagkaigwa po nin Burutuan mga tugang ang Congress asin na ang pinaburan na maging speaker kan the House iyo si D. Kaya nakatukaw si D, partner. Pag-resign ni Romaldis. Mayo man plano talaga na ikudita, partner. Mayo man planong ikudita asin pababaon si Romaldis, mga tugang, sa sayang posisyon. For delikadisa lang, si Romaldis nagbaba bilang speaker kan House. Kaya digdi nagburutuan na mga tugang si grupo inaccept kan na Congress sa iyang resignation, sungo niya na nagkaigwanin votation na binutuan kan majority
iniyo pong si D kaya naging speaker. So araw po yan kayan. Kaya luway-luway dapat iniyo pong naririsaka sa bagay, ako saludo ako kay Robin itong pagsabi niya na abo ko nang magpaka-plastic. Maayo kitang praplastikan. Ako pag inimpit si Sara, day ako mauyon. Saro ako sa makontra. So may paninindukan. Day tayong pwedeng question na mga tukang. Iyo man to si panunurugan niya. Pero pagbugtak ni Senate President, diyan kita, day mauyon kay Robin Padilla. Inaagi po yan sa consensus can body and binuburutuan yan kung sisay ang dapat na magtukaw bilang presidente kana Senado mga tugang. Bakong basta-basta na ibubugtak ninuli ngeta may impeachment kay presidente. Pagkatapos ninuli kan may mga nagluluwas na mga borbareta na dapat digdi bayaan na ikodita sa pwesto iniyo pong Senate President, ikakaag mo na, sasabihin mo, dapat yan magsalida dyan, hali niya sa kampo ni Sara Duterte, supporters niya ni Sara Duterte. Kung abo man kanta, mga pag-iriba mo, ipipirit mo, ipambira ka, sisay ka man, sulo ka man lang dyan, dahil man yan pwede pati mangyari. Maski bako kang sulo, maski may kaibanan ka dyan, iyan po, dahil man pwede mangyari. Kaya bagamay man nagsuporta sa imo ng mga membros ka na DDS sa Senado. Maski baga si Kuyan, maski si Cayetano na agit-agitan man, maski baga ini yung si Escudero na agit-agitan man, asin ni Bapa, si Marcolita, dahil ka bang baga sinuportaran, taara maninda, nasalaan sa imong kagustuhan. Mga tugang, inabot na naman kita nin oras, sayang, inabot na naman kami nin oras nin pamamaarama mga tugang. Sa aga naman, iri-istorya na naman kita partner sa aga. Mga tugang, inabot na kami nin oras nin pamamaarama sa pangarangkan sa tuyen nakaibanan sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol. Asin man, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, salamat sa mga parantabay ta sa papitik-pitik lang, digdi po sa BBS FM Naga. Uya po mga tugang, sa tuyong pagpapasalamat sa mahal na Diyos, ninulit at tinabangan kitang matapos an sa tuyang trabaho, ngunya na aldaw, kaya uya po an sa tuyang deliberate. Mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Siyempre sa mga parantabay ka na programang papitik-pitik lang. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS